Pinahirapan, kinuryente, nalunod, nalason, kinain ng mandaragat sa dagat, sistematikong pinatay ng robot. Hindi lang makakontrabida ang may madidilim na kapalaran. Ngayon, iraranggo natin ang mga pagkamatay ng hindi kontrabidang karakter sa Pixar, mula sa karumaldumal hanggang sa pinakakarumaldumal. Uumpisahan natin sa mga karakter na pansamantalang napunta sa langit o kabilang buhay. Mga namatay na muling nabuhay. Kaunti lang ang tatalakayin dito, kaya mas madedetalye natin simula kay Wade Rebel ng Elemental. Para sa mga hindi pa nakakapanood ng pinakabagong pelikula ng Pixar na hindi sequel, huwag mag-alala, hindi ito nagtapos ng masyadong malagim. Sandaling nagmukhang namatay si Wade habang sinusubukang iligtas si Ember mula sa baha. At ang init sa kanilang pinagsasaluhang lugar ang naging dahilan para siya ay mag-evaporate. Sa una, mukhang masakit ang ideya ng literal na pag-evaporate bilang paraan ng pagkamatay. Para kay Wade, parang napupunit siya ng pira-piraso. Sa buong pelikula, madalas nating makita si Wade nagbabaluktot ng katawan sa kung ano-anong paraan at tila wala lang sa kanya. Kaya hindi malayong isipin na wala talaga itong idinulot na sakit sa kanya. At higit pa dyan, ang paraan ng paggabuhay niya muli ay dahil sa pag-amin ng kanyang kasintahan ng pagmamahal sa kanya na naging dahilan para umiyak siya ng luha ng kaligayahan at bumalik siya sa dati niyang anyong parang tubig. Maayos ang lahat kay Wade sa uli. Kaya kahit ayoko mapira-piraso sa apoy, hindi naman masama para sa kanya. Sunod si Paul mula sa Soul, isa sa pinaka hindi nabibigyang pansin na pelikula ng Pixar. Ang Soul ay tungkol sa kwento ng paglalakbay ni Joe Gardner sa kabilang buhay at sa pakikipagsapalaran niyang yon, natutunan niyang pahalagahan ng maliliit na bagay sa buhay ng higit pa kaysa dati. Kahit kaunti lang ang screen time ni Paul, sana natutunan din niyang aral ng agawin ni Terry ang kaluluwa niya dahil napagkamalan siyang si Joe. Mukhang may pagka-racist si Terry. Nakaraw si Paul dito ng walang pinsala at nakatanggap pa siya ng mahalagang payo na bawasan ang pagkain ng mga processed na junk food. Seryoso, iwasan mo ang process na pagkain. Pero kailangan pa rin nating ituring na mas malala ang sinapit ni Paul kaysa kay Wade. Dahil hindi tulad ni Wade, halatang na-trauma si Paul sa buong karanasan at hindi pa siya nagkaroon ng fire spirit na girlfriend dahil dito. Bilang dagdag sa kategoryang ito, mula sa parehong pelikula, nandito si Joe Gardner. Kapag tungkol sa afterlife at existentialism ang buong pelikula mo, natural lang na kailangan mamatay ang pangunahing karakter mo. Buti na lang kay Joe, hindi ganong mabigat ang pagkamatay niya. Nahulog siya sa bukas na manhole na dapat sana ay isinara at mukhang agad siyang namatay. Sa halip na sa Great Beyond, napunta siya sa Great Before dahil sa pagkakamali at kailangang tulungan si 22 matutong mabuhay para magkaroon siya ng pangalawang pagkakataon. Kahit mahirap mamatay sa pinakamagandang araw ng buhay at kailangan pang magtrabaho pagkatapos, tandaan nating hindi pa ito ang tunay na katapusan para kay Joe. Pagkatapos niyang bumalik sa Great Before para iligtas si 22 na nalulungkot, tinuruan niya ito na talagang sulit pa ring mabuhay. At bilang gantimpala, binigyan siya ng pangalawang pagkakataon para tamasahin ng buhay kung ano man ito. Kung nakuha niya ang kasing dami ng aral mula sa karanasang yon, gaya ng nakuha ng mga manonood, masasabi kong napakalaking pag-unlad yon sa buhay niya. Sa puntong yan, narating na natin ang katapusan ng mga karakter na nakaligtas sa kamatayan. Ngayon, lilipat naman tayo sa mga karakter na namatay dahil sa natural na dahilan. Sige, maghanda na kayo ng paanyo mga kaibigan. Naririnig ko na ang malungkot na tugtog ng piano sa likuran at ibig sabihin lang yan ay si Ellie Fredrickson mula sa UP ang susunod. Kaibigan na ni Carl si Ellie mula pa nung pagkabata, sila ang isa sa pinakamagandang love story ng Pixar. Itong mag-asawa ay talagang tiningnan ng buhay bilang puno ng mga pagkakataong makipagsapalaran at sabik silang maibahagi ang ganong sigla sa buhay sa isang anak. Sa kasamaang palad, hindi nila nagawang magkaroon ng anak at bago pa man nila magawa ito, malungkot na pumanaw si Ellie dahil sa katandaan. Kahit na malungkot ito, hindi natin talaga masasabi na marahas ang pagkamatay na ito. Mukhang payapa siyang pumanaw sa ilalim ng pangangalaga ng isang malinis na ospital at sa presensya ng kanyang minamahal na asawa. Kung iisipin ang mga pinagdaanan ni Carl pagkatapos ng kanyang pagkamatay, masasabi kong mas maawain ang naging katapusan ni Ellie. Pero dahil sa bagong relasyon ni Carl kay Russell, parang naging ina pa rin siya mula sa langit, hindi ba? Hindi ko alam kung bakit pero parang kakaiba na sundan ng pagkamatay ni Doc Hudson ang isa sa pinakamalungkot na pagkamatay sa Pixar. Mentor ni Lightning McQueen si Doc Hudson sa unang pelikula. Ngunit namatay siya bago ang mga sumunod na pelikula. Hindi masyadong detalyado ang tungkol sa pagkamatay ni Doc. Kaya maaari nating ipalagay na ito ay dahil sa natural na dahilan na kung iisipin kung paano gumagana ang mga kotse sa totoong buhay, may isip ko na baka may kinalaman ito sa pagkasira ng makina. Katulad ni Ellie, malamang na namatay siya dahil sa katandaan. Pero dahil hindi natin ito nakita sa pelikula, hindi natin masasabi ng sigurado kung pareho ba talaga ang naging kalagayan ng kanilang pagkamatay. Kung ito ba ay marahas o payapa sa pagkakataong ito. Sa parehong paraan, kabilang din sa kategoryang ito si Chef Auguste Gusto mula sa Ratatouille. Isa siya sa mga karakter na namatay bago pa magsimula ang pelikula. At dahil dito, naging dahilan ito para magsimula ang mga pangyayari sa kwento. Namatay si Gusto hindi nagtagal matapos bigyan ni Anton Ego ng hindi magandang review ang kanyang restoran na naging dahilan para mawala ng isa sa 5 bituin ang kanyang restoran. Ang mamatay dahil sa pagkawasak ng puso ay talagang malungkot na paraan ng pagpanaw.
At kahit hindi ipinaliwanag ng pelikula ang mga detalye ng pagkamatay ng chef, maaari nating isipin na hindi siya naging payapa matapos mabawasan ng isang bituin ng kanyang restauran. Lalo na kung sapat ng balitang yon para dahan-dahan siyang bawian ng buhay. Sa nasa kabilang buhay, makita ni Gusto ang tagumpay ng anak niya at gumaan ang pakiramdam kahit sa kamatayan. Ngayon, lilipat na tayo sa mas kapanapanabik na bahagi. Ang mga unang kasong may kagagawa ng iba sa biglaang pagkamatay. Unang-una sa kategoriyang ito, si Future Sux mula sa Lightyear. Madaling makalimutan ang Lightyear sa Pixar. Pero hindi namin malilimutan ang galit kay Zurg dahil sa pagtataksil niya sa alternate universe na bersyon ni Sux. Ibig kong sabihin, sige, totoo naman na si Sux ang unang nagtaksil sa kanya. Pero kung isipin na ang sarili niyang bersyon ni Buzz ay nabaliw na sa kapangyarihan, masasabi kong may dahilan siya. Gusto ko ang bagong ikaw na ito. Tumugon si Zurg sa pamamagitan ng pagdurog sa cute na robot na huti na ito sa ilalim ng kanyang bota, agad niya itong pinatay. Malayo ito sa kaibig-ibig na amang ampon na kilala at mahal natin mula sa Toy Story 2. Ako ang iyong ama. Hindi kita malilimutan, Sox. At higit sa lahat, dahil hindi naman namatay ang kasalukuyan mong sarili. Kaya hindi naman talaga naapektuhan ang kahit ano sa huli. Ano mas masama sa kontrabidang dinudurog ang tauhan niya? Dalawang durugin. Pasok Axel at Loco mula A Bug's Life. Nagpa siyang dalawa na wag bumalik sa kolonya ng mga langgam. Kaya niloko nila si Molt para siyang magmungkahi nito kay Hopper. Umatras si Molt at itinuro sina Axel at Loco bilang may ideya. Kaya ginamit ni Hopper ang pagkakataon para magturo tungkol sa lakas sa dami. Tulad ng mga langgam. Hindi ka masasaktan ng dalawang maliit na buto kung ihagis mo ito sa tipaklong. Pero tulad ng mga langgam, kung ibubuhos mo ang buong bag ng buto sa mga tipaklong, para ka nang may dalawang napatay. Parang ganon, si Hopper ay isa sa mga pinakamabangis na kontrabida sa kasaysayan ng Pixar. Hindi marami ang mga kontrabida dito na handang pumatay ng dalawa nilang kakampa para lang patunayan ang punto niya. Mayroon pa bang gustong manatili? Pero sa totoo lang, mga rasistang terorista sila. Kaya tama lang na durugin sila. Kung hindi pa sapat na nakakagulat yon, si Harry the Mosquito ang magtatapos sa kategoryang ito mula rin sa pelikula. Oo, mas maliit ang papel niya. Nandun lang talaga siya para sa 10 segundong bug zapper na biro. Kahit nakakainis ang lamok, naaawa pa rin tayo kay Harry dahil sobrang naakit siya sa ilaw at lumapit dito. Hindi ko mapigilan, ang ganda-ganda kasi. Hindi lang siya nakuryente, pero base sa sigaw niya, buhay pa siya habang nahuhulog hanggang mamatay. Kahit mabilis lang, siguradong masakit ang 4 na segundo. Malaki na yon sa oras ng lamok. Ngayon, nasa top 10 na tayo. Ito ang mga pinakamasakit na pagkamatay ng mga karakter na mas matindi pa sa karaniwan. Sino sa mga kaibigan mo ang mahilig maglaro? Bing bong, bing bong. Sino ang kaibigan mong unti-unting nawawala? Bing bong. Bing bong. Nawawa talaga si Bing Bong, pare. Sobrang hirap na nga para sa kanya na si Riley, na mundo niya, ay halos nakalimutan na siya. Bukod sa sakit ng pangyayari, naglaho siya para tulungan sina Joy at Sadness makabalik sa headquarters gamit ang laro. Hindi mas mataas si Bing Bong sa listahan dahil pinili niyang tulungan ng mga kaibigan at tinanggap niyang tapos na ang papel niya kay Riley. Di tulad ng iba sa kategoryang ito. Nagawa niyang maglaho ng payapa. Alam niyang may nagmamalasakit sa kanya. Mas higit pa yon kaysa sa masasabi natin sa mga pumanaw, pati kay Chicharon. Dating kaibigan ni Hector sa mundo ng mga yumao si Chich, isang musikero na namatay sa di-tiyak na dahilan. Base sa tape sa ulo niya, mukhang hindi maganda ang nangyari. Bukod pa rito, hindi gaanong gusto si Chich ng ibang residente ng kabilang buhay. Kaya madalas siyang mag-isa, maliban kung dumarating si Hector. Ayokong makita ang buwisit mong mukha. Nakakalungkot, dumating din ang huling sandali niya sa eksenang ipinakilala siya, unti-unting naglalaho dahil nakalimutan na siya ng asawa niya. Kung walang ibang buhay pagkatapos ng kamatayan sa Coco Universe, tuluyan nawala si Chicharon dahil wala nang naalala o nagmamalasakit sa kanya sa mundo ng mga buhay. Ang sakit nun, pare. Pero hindi kasing sakit ng dinanas ng mga magulang ni Evelyn Dever. Ang isa sa kanila, sobrang naniwala sa mga superhero kaya noong nilooban sila, tumawag siya sa mga ito para sagipin siya. Sa kasamaang palad, ang labis niyang pag-asa sa mga supers na ipinagbawal na ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. At nang matagpuan siya ng mga magnanakaw, binaril siya ng malapitan at napatay. Ang takot at pagkakanulo na naramdaman niya sa kanyang huling sandali ay siguradong napakasakit. Pero hindi ko rin masasabi na mas madali ang pinagdaanan ng kanyang asawa dahil namatay rin ito makalipas lang ang ilang buwan. Malamang dahil sa labis na kalungkutan. Namatay siya makalipas ng ilang buwan dahil sa labis na kalungkutan. Sa totoo lang, mahirap sabihin kung alin ang mas masakit. Ang mapatay ng mga magnanakaw o ang mabuhay ng wala ang iyong asawa na pinatay ng mga magnanakaw. At lalong lumala ang lahat nang ang mga pangyayaring ito ay naging dahilan para maging ganap na kontrabida ang kanilang anak na babae na nagpapakita kung gaano talaga kabigat ang dagok na ito. Napag-usapan na natin ang ilang mabibigat na pagkamatay. Pero kakaunti ang katulad ng nangyari kay Lilan Turbo
sa Cars 2. Walang kahulangan sa mga karumal-dumal na pagpatay ang ginawa ng mga Lemons. Pero isa sa pinakamasama ay nangyari agad sa simula ng pelikula. May iba pa bang nakakaramdam ng awa kapag nakakapanood ng mga bagay na dinudurog ng hydraulic press? Alam ko namang wala silang buhay, pero mukhang sobrang masakit pa rin talaga. Sige, isipin mo na lang kung isang nilalang na may malay ang nadurog ng ganoon at ang nilalang na yon ay isang sasakyan na ngayon ay naging bangkay, naging parang basurang ilalabas ni Wall-E. Marami nang nakita si Finn McMissile, pero isa ito sa pinakamasahol at hindi pa rin ito ang pinakabrutal na pagkamatay sa pelikula. Ang karangalang iyon ay napunta sa huli nating entry bago ang huling kategorya, ang mga biktima sa kabuuan. Nang malaman na mas delikado pala ang alternative fuel ni Miles Axelrod, nagdulot ito ng maraming pagsabog. Hindi lang nito biglang pinasabog ang mga karerista, kundi inilagay pa sa panganib at tinraumang inosenteng kotse at mga manonood. Kung tingin mo nakakatawa ito, isipin mo parang track meet na biglang sumabog ang isang runner at nagulat ang lahat dahil namatay ang sikat na celebrity. Posibleng may nadamay pa. Talagang kakaiba ang Cars 2 na pelikula. Para sa top 5, pinili namin ang pinaka-nakakatakot na pagkamatay sa kasaysayan ng Pixar at mas matindi dahil mabubuting tao ang mga ito. Maghanda sa malulupit na kapalaran. Pang-5, si Henry, ang mahal na yumaong ama ni Arlo. Sino bang nag-asang mapabilang ang good dinosaur sa listahang ito? Lalo na sa huling kategorya. Nakagugulat talaga ang pagkamatay ni Henry. Para sa isang bagay na nangyari ng maaga pa sa pelikula, lalo na nung hunting trip nila ni Arlo bilang mag-ama, tawagin na lang natin ganon. Biglang naputol dahil sa isang malakas na bagyo. Halos hindi niya mailigtas ang kanyang sugatang anak mula sa kamatayan at siya naman ang tinangay ng bagyo sa proseso. Namatay ang lalaki para protektahan ang kanyang anak. At iyon na siguro ang pinakamarangal na kamatayan na maaari mong maranasan. Pero hindi ko maitatanggi, ang matinding gulat na naramdaman niya sa loob ay siguradong nakakatakot. Hindi pa kasamang pagkalunod na mahirap mamatay sa ganito. Haka-haka lang pero dinosaur si Henry, kaya malaki ang baga niya at mas matagal siyang malulunod kaysa tao. Hindi ako eksperto pero ito siguro ang isa sa pinakamasakit na kamatayan sa kasaysayan ng Pixar. Kung emosyonal na masakit, si Hector sa Coco agad ang naiisip ko. Pinakamasakit ang pagkataksil na ginawa ni Ernesto de la Cruz kay Hector. Na kunyari ay matalik niyang kaibigan at nilason pa siya. Mga kanta ni Hector ang ginamit ng kaibigan niyang yon para makuha ang kasikatan na sobrang mahalaga sa kanya. Pero hindi naman naging mas tapat ang kaibigan niya dahil doon. Kasi ginawa ni Hector ang napakasamang desisyon sa negosyo na unahin ang anak niya kaysa sa kanyang karera sa musika. At si Ernie, tinake niya yon ng personal kaya pinatay si Hector at pinaggaitan siya ng pagkakataong makasama ang anak niya sa mundo ng mga buhay. Lumala pa ng kumalat ang chismis na iniwan ni Hector ang anak niya, habang si De La Cruz ay patuloy minahal at naalala ng mga tao sa maraming dekada. Samantalang halos nakalimutan na siya. Ang taming dahilan kung bakit nasa labas lang ito ng top 3 natin ay dahil malayo ito sa pinakamasakit na pagkamatay sa pisikal. Para sa bronze medal sa kalupitan, banggitin natin ang ilan sa mga laruan ni Sid. Oo, hindi naman talaga kontrabida ang batang ito. Pero para sa mga laruan na may malay, ilan lang ang mas nakakatakot at malupit kaysa kay Sid Phillips. Mula sa combat car na pinasabog, para katuwaan hanggang sa mga pugot na manika ng kapatid niya, grabe ang dinanas ng mga laruan. At masuwerte pa sila dahil agad silang namatay. Pinilas at pinagdugtong ang mga laruan kaya naging nakakatakot. Pero mababait pa rin silang halo ng dati nilang sarili. Hindi man ito kamatayan, para sa akin halos pasok na ito sa kategoryang mas malala pa sa kamatayan. Mahilig si Sid sa terorismo laban sa mga laruan at hindi niya ito kaibigan. Sa pinakamabuti ng kaso, ang ibinibigay niya sa kanila ay hatol kamatayan at kadalasan hindi ang mabilis. Ang silver medal ng kalupitan ay para sa napakalawak na kategorya ng mga biktima ng pagpatay ni Syndrome sa mga super. Bago yon, ang video ay hatid ng Wicked Binge channel memberships. Maaari kang makapanood ng aming mga video na mas maaga kaysa sa iba at makakakuha ka rin ng access sa mga emojis at loyalty badges na para lamang sa mga miyembro kapag sinuportahan mo ang channel sa pamamagitan ng membership. Si Syndrome ay nagkaroon ng isa sa pinakanakatatakot na plano sa Pixar. Naniniwalang kapag lahat ay super, wala ng super. Plano niyang sistematikong patayin ng mga super sa pamamagitan ng pag-akit sa kanila sa isang liblib na isla para patayin ang mga dambuhalang robot. Ang mga pagpatay na ito ay pinagplanuhan ng mabuti hanggang sa punto na ang mga kilalang super na ito na ngayon ipinagbabawal ay itinuring ng mga nawawalang tao sa loob ng maraming taon. Bago tuluyang natuklasan ni Mr. Incredible ang plano ng dati at hindi kilalang kaaway niya, habang nagpapasabog ang malalaking robot sa mga super, hindi ito sapat na dahilan para ilagay sila sa mababang pwesto. Pero tandaan,
Nanakit sila sa pangakong mas maraming gawaing bayani. Sa wakas, matapos silang pagbawalan na gamitin ang kanilang mga kapangyarihan para tumulong sa iba, pinayagan silang gawin ito muli. Ngunit natuklasan nilang isa pala itong plano ng isang frustradong, matalinong nerd para patayin sila. Si Gasser Beam lang ang may mas detalyadong paglalarawan ng pagkamatay. Natrap siya sa kuweba ng Omnidroid V5 at namatay sa gutom. Nakakatakot talagang ganung pagkamatay. Pero para sa akin, mas matindi ang sinapit ni Coral at ng 379 sa 400 ng kanyang mga hindi pa isinisilang na anak. Ang Finding Nemo ay klasikong pelikula tungkol sa amang naglakbay para iligtas ang anak. Isa rin itong trahedya ng isang paranoid na lalaki na napalayo ang kanyang anak dahil sa trauma na naranasan niya matapos masaksihan ang pagkamatay ng kanyang asawa at halos lahat ng kanyang mga anak sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sa unang eksena ng pelikula, napatay na mabagsik na barakuda ang lahat ng itlog maliban kay Nemo. Ilan? Mga 400. Mayroong higit sa 400 na itlog. Pag-isipan mo yon. 400 sanggol, kung sumunod si Coral kay Marlin at bumalik sa anemon, baka iba ang nangyari. Baka hindi nakita ng barakuda ang mga itlog. Pero ang isang mabuting ina, Kapag naramdaman niyang nasa panganib ang kanyang mga anak, wala na siyang ibang iniisip sa sandaling iyon. Sa kabila ng pagsisikap ni Marlin, nawalan siya ng malay dahil sa barakuda at nagising na wala na ang asawa at 79.75% ng kanyang mga anak. Walang libing o pamamaalam. Kinain silang lahat ng buhay ng isang halimaw na mandaragit sa loob lamang ng ilang sandali. Isa ito sa mga pinakadurog pusong eksena sa kasaysayan ng Pixar. At wala kaming maisip na ibang pagkamatay sa kasaysayan ng studio na karapat-dapat sa gintong medalya ng kalupitan na ito. Coral? Sa tingin ko, dapat nating balikan ang ranking ng mga Pixar kontrabida para banatan natin ng husto ang barakuda na to.